Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa DepEd Hour Teleturuan. Narito na naman ako, ang inyong lingkod, Ginang Noliza Painor Pararuan, Guru 3 mula sa Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School upang maghatid ng panibagong aralin. Ang ating tatalakayin ay ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral, na para naman sa ika-4 na linggo ng ikalawang markahan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 7. Sa ating nakaraang aralin ay binigyang tuon natin ang tungkol sa likas na batas moral na natatangi sa tao. Inaasahan na sa kaalaman at pag-unawang natamo, pipiliing mas makabuluhan ang buhay dahil tinitiyak sa sarili na ang pagpapasya at kilos ay laging nakaayon sa unang prinsipyo ng likas na batas moral. Ang gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ang unang prinsipyo ng likas na batas moral ay itinanim sa isip at puso ng tao upang makapagpasya at makakilos ng tama at mabuti gamit ang konsensya. Kaya, ano ang inaasahan sa inyo pagkatapos ng araling ito? Narito ang ating mga tiyak na layunin. Ang una ay naipaliliwanag na nalalaman agad ng tao ang mabuti at masama sa konkretong sitwasyon batay sa sinasabi ng konsensya. Pangalawa naman ay nakabubuo ng tamang pangangatwiran batay sa likas na batas moral upang magkaroon ng angkop na pagpapasya at kilos araw-araw. Nakarinig na ba kayo ng paalalang makonsensya ka naman? O kaya naman ay payo katulad ng pakinggan mo ang iyong konsensya. Malinaw na ba sa iyo ang ibig sabihin ng konsensya? Ano nga ba ang konsensya? Ang konsensya ay ang batayan ng kaisipan sa paghuhusga ng tama o mali. Nalalaman ng konsensya na tama o mabuti ang isang kilos, samantalang mali o masama ang iba. Tunghayan natin ang halimbawang ito. Alam mo na may exam ka sa matematika, pero hindi ka nakapag-aral sapagkat nalibang ka sa panunood ng anime. Kaya't naghanda ka ng kodigo o kopyahan dahil gusto mong makakuha ng mataas na grade at makapasa. Sa oras ng exam, di ka mapakali at ikaw ay balisang-balisa. Kaya, nagpasya ka na itapon na lamang ang kodigo at huwag nang mangopya kahit mababa ang makuhang score at marka. Ang iyong labis na pag-aalala at pagkabalisa ay dulot ng iyong konsensya na nagsasabing ikaw ay maging tapat at huwag mandaya. Ito ang nagtulak upang itapon ang kodigo at huwag isagawa ang planong pangungopya.
Sa makatuwid, kung sinasabi ng konsyensya na ang pangungopia ay pandaraya, ito ay masama. Ito ay likas na batayang moral na nagpapahiwatig na hindi dapat isagawa ang kilos. Kung ipagpapatuloy at hindi susundin ang tama at mabuting sinasabi ng konsyensya, ang kilos ay magiging mali. Tandaan, gumagaan ang gawain kung nakagagawa ng mabuting bagay ayon sa dikta ng konsensya. Ang likas na batayang moral ay siyang gagabay sa wastong pagpapasya. Sa pamamagitan nito, ang tao ay may kakayahan na makilala ang masama at mabuti upang matulungan siya na makagawa ng tamang pasya at kilos. Malaya ang tao sa paggawa ng dapat at di dapat gawin. Kapag pinag-ugnay ang konsyensya at likas na batas moral, ay magkakaroon ng patutunguhan ang ating mga gagawing pasya at kilos sa araw-araw na pamumuhay. Sa ating pagbabalik ay ipagpapatuloy ang pagtalakay sa ilan pang detalye tungkol sa kaugnayan ng konsyensya at likas sa batas moral. Magbabalik po ang DepEd Hour Teleturuan makalipas ang ilang sandali. Nagbabalik ang DepEd Hour Teleturuan sa ating pagpapatuloy upang malinang ang kakayahan mong makabuo ng tamang pangangatwiran batay sa tamang konsyensya at likas na batas moral. Tunghayan natin ang sitwasyon na ito. Ibinayad mo sa online shopping ang perang ipinatago ng tatay mo na pambayad ng tubig at kuryente. Isang buwan niyang inipon ng pera dahil nahirapan siyang kumita dahil sa pandemya at inuna niya ang pangunahing pangangailangan ninyo sa araw-araw. Mahigpit niyang bilin ay pakaingatan mo ito. Ano ang magiging paghusga ng iyong konsensya? Paano mo pangangatwiranan ang sitwasyong ito? Bawat tao ay may konsensya na sumasang-ayon sa ating kilos na nagbubunga ng kaligayahan at kung mali, ang kilos ay nagbubunga ng pagsisisi. Kung kaya't, kailangan gumawa tayo ng pasya at kilos mula pagkagising hanggang bago matulog na makatutulong sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan. Panatilihing nakakapit sa unang prinsipyo. Maging matatag sa pagtatalo ng isipan sa pagitan ng mabuti laban sa masama. Sanayin ang sarili na gawing gabay ang konsensya. Iyong pagnilayan. Sa mga ginawa mong pasya sa nakaraan, alin
Sa mga ito, ang nais mong itama batay sa iyong tamang konsensya. Nawa ay nakatulong ang araling ito sa inyong patuloy na pag-aaral at paglalakbay sa pagbuo ng inyong pagkatao. Bago ang tuluyang pagtatapos sa edisyong ito, narito muli ang mga sanggunian. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Teleturuan. Muli ako, si Ginang Loliza Painor Pararuan mula sa Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School. Paalam!